Si Danny ang natatangi at nag-iisang pag-ibig sa buhay ni Angela. Walang takot ni pinagkaloob niya, dito ang kanyang sarili, hanggang sa magbunga ang kanilang pagmamahalan. Subalit, nakialam si Milan at binago ang kanilang kapalaran. At sa kagustuhan niyang maabot ni Danny ang mga pangarap nito ay nagtiis siya at isinakripisyo pansamantala ang sariling kaligayahan. 7 taon ang lumipas bago siya nagbalik sa Villa Soledad. Muli ay nakaharap niya si Danny. Isa na itong magaling at kapitapitagang abogado. Higit itong naging gwapo at matipuno. At ang mga halik nito ay kasing tamis at kasing sidhi pa rin ng dati. Ngunit sumusumpa ang lalaki na pagbabayaran niya ang ginawa niyang pagtalikod dito noon. At kung ang damdamin niya ang balak nitong paglaruan ay hindi malayang magtagumpay ito. Dahil hanggang ngayon at hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay ay wala siyang hahangarin kung hindi ang pag-ibig nito. Prologue. Nagising si Angela sa mahinang kalabog sa bintana. Ilang sandali siyang nakiramdam at nang minsan pang marinig ang tila munting bagay na ibinato doon ay may pagtataka siyang bumangon. Lumapit siya sa bintana at bahagyayang binuksan. Ginala niyang paningin sa halara ng punong kahoy na animoy mga bantay na nakatanod sa villa. Sa pagitan ng mga yun ay maliliit na poste ng ilaw na nagbibigay liwanag sa malawak na bakuran. Nang walang makitang kakaiba sa paligid, naisip ni Angela na marahil ang kalabog na narinig niya ay gawa lamang ng mga buko ng mangga ng ilang sangay malapit sa bintanang kanyang kinaroroonan. Ngunit naisip din niyang maalinsangan ng panahon, walang kahangin-hangin. Paano malalaglag ang mga buko ng mangga para tumama sa bintana at lumikha ng ingay? Baka si Danny, anang isip niya. Posible dahil yun ang paraan nila sa gabi kung magtatagpo sila sa kwadra. Binabato nito ang kanyang bintana hanggang siya ay magising. Pero araw pa lang ng Huwebes. Sabado pa ng gabi darating si Danny dahil sa umaga ay may pasok pa ito sa kolehiyo. Siguro'y nananaginip lang ako. Bumuntong hininga si Angela. Akma na siyang babalik sa higaan nang mahagip ng tingin ng isang aninong nagkukubli sa punong katabi ng posteng pondido ang ilaw. Pinagmasdan niya iyong mabuti at nang mapagsino, ang nagmamay-ari ng anino ay tuluyan na niyang binuksan ang bintana. Kumaway siya nang lumantad ang lalaki. Sa pamamagitan ng senyas ay nagkasundo silang maghihintay ito sa kanilang tagpuan. Tinignan niya ang oras sa wall clock nang isuot ang silk robe bilang pangibabaw sa manipis na pantulog. Lampas 1:00 na ng madaling araw, bagaman tsak ni Angela na mahimbing na. Sa kanilang higaan ng kanyang lola Soledad at ang mga magulang ay buong ingat pa rin siyang nanaog sa hagdan. Parang magnanakaw na walang kilatis niyang tinawid ang sala, ang komedor hanggang sa lumabas sa pintong patungo sa likurang bakuran. Ang magkabilang gilid ng daanan patungo sa kwadra ay natatamnan na makapal na gumamela. Kaya panatag ang loob niyang hindi siya makikita ng sinuman mula sa maliit na bunggalo na tinutuluyan ng mga kawaksi. Mula doon ay lakad-takbong tinungo ni Angela ang kwadra kung saan naghihintay si Danny. Pagpasok niya ay nagyakap sila ng mahigpit na animoy, wala nang pagkakataong maulit yon. Ingat na ingat silang huwag makalikha ng ingay upang hindi mabulabog ang 4 na kabayong alaga ng kanyang amang si Ricardo. I miss you so much, Danny. Bulong niya na magpatimbuwal sila sa bunto ng dayaming nasa sulok ng bahagi ng kwadra. Otomatikong dumagan ang bulto nito sa kanya, kasabay ng pagpulupot ng kanyang braso sa mga leeg nito. Hindi mo lang alam kung gaano ko pinapanabikan ang mga sandaling ito, Angela. Bulong nitong halos sabuli ng hininga dala ng pananabik. Nanginginig ang mga kamay nitong humahaplos sa mga hita niya. Kasunod nun ay naramdaman ni Angela ang marahan nitong paghatak sa panloob niya. Napapikit siya sa matinding sensasyong pakiwari niya unti-unting tumutupok sa kanyang katinuan. Wala siyang nais na mga sandaling iyon kung hindi ang maramdamang muli ang pagmamahal nito. Danny, anas niya kasunod ng isang buntong hininga nang masuyo nitong hagka ng dibdib niyang kasya lamang magkulong sa mga palad nito. Napaigtad si Angela nang marahan nitong laruin sa bibig ang dunggot sa dulo nun. At nang bumaba daw ng mga labi niya ay naipikit niyang namariin ang nakapikit ng mga mata. Sa isip niya ay tila may sumasabog na mga paputok sa kadiliman. Likha ng tila mumunting boltahe ng kuryenteng nanulay sa bawat himaymay ng kanyang laman. Angel,
Nananadya ang tinig nito. Tila ba nais tiyakin kung handa na siyang sa pagsasalib ng kanilang mga katawan. Bilang tugon ay muli niyang sinambit ang pangalan ng binata. Iginalaw niya ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, tanda ng imbitasyon. Minsan pa'y buong kasabikan siyang inangkin ito. Kung pang ilang ulit na niya iyong pinagkakalob ang kanyang sarili kay Danny, ay hindi na niya matandaan. Masama ang pakiramdam ni Angela nang bumangon ng araw na yon. Pagbaba pa lang niya mula sa kama ay nakaramdam na siya ng pagkalulang sinundan ng pangangasim ng kanyang sikmura. Paglabas ng kwarto ay kinailangan niyang mangabay sa dingding upang marating ang banyo nang hindi natutumba. At pagpasok niya doon ay walang patumangga siyang sumuka sa lababo. Angel? Labis niya ikinagulat nang buksan ni Melan ang pinto ng banyo. Nang magtamang kanilang mga paningin ay nakita niya magkahalong gulat at pagtataka sa mukha ng ina. Mama, hindi pa man siya tapos na banggitin ang pangalan nito, muli na naman siyang nakaramdam ng pagsusuka. Ilang beses pa siyang nagduduwal sa lababo hanggang sa wala nang lumabas sa kanyang bibig at mamait na lang ang kanyang lalamunan. Naramdaman ni Angel nang lumapit ang kanyang mama at makaraan ng ilang sandali ay humagod sa kanyang likod ang kamay nito. Anong nangyayari sa iyo, Angel? May nakain ka bang nagpasama sa sikmura mo? Tanong nitong ebidente sa tinig ang pag-aalala. Baka po hindi lang ako natunawan ng kinain kong bayabas kagabi, dahilan niya. Ngunit sa isip niya naglalaro ang hinala na baka nagbunga ang pagmamahala nila ni Danny. Bigla siyang pinanlamigan sa isiping iyon. Bagamat mahal niya si Danny at ngayon pa lang ay nangangarap na siyang magiging ina ng mga anak nito, ay sinagilahan pa rin siya ng takot sa posibilidad na pagdadalang tao. Kung magkakatotoo ang hinala ni Angela ay tsak na itatakwil siya ng mga magulang. At si Danny, tsak niyang ipapakulong ito ng kanyang ama at pagbibintang isang traidor. Angel, are you alright? Untag sa kanya ng ina, makaraan ng mahabang katahimikan. Halos hindi na niya namalayan tagusan ang titig niya sa sariling refleksyon sa salamin. I'm alright, mama. Siguradong hindi lang talaga ako natunawan. Sinikap niyang ngumiti upang pagtakpan ng takot. Gayunpaman ay nanatili ang pag-aalala sa mukha nito. At nang magtamang kanilang mga mata sa salamin, alam ni Angela ang iniisip niya ay iniisip na rin ito. Ang mabuti pa'y siguro sasamahan kita sa doktor para makasigurado tayo. Mamaya'y formal nitong sabi. Nasa tono ng kanyang ina ang pinalidad na tila ba sinasabing hindi siya maaaring sumalungat sa nais nito. Sinalaki na matinding kaba ang dibdib niya. Tinangka niyang tumutol at sabihing mabuti na ang kanyang pakiramdam. Ngunit hanggang sa lumabas ng banyo ang kanyang ina ay wala siyang nasabi. Lito ang isip na wala siyang nagawa kung hindi ang malumuh na lamang. Punyeta ka! Punyeta! Nang gagalaiting hinila ni Melan ang buhok ni Angela pagkasakay nila sa sasakyan. Kanina pa lamang sa loob ng klinika. Nang sabihin ng doktor na nagdadalang tao siya, ay halos magwala na sa galit ang kanyang ina. Nasaktan siya sa pananabunot nito, ngunit wala siyang lakas na lumaban. Pakiramdam niya'y wala siyang karapatang pigilan ito dahil alam niyang meron siyang kasalanan. Nang mailabas na ang galit ay nalulumong sumandal ito sa upuan. Umiiyak na isinubsob nito ang mukha sa mga palad. Ang dating imahe ng isang magaling at mapagmataas na babae ay larawan ngayon ng kabiguan. Paano mo nagawa sa amin to ng papa mo? Bakit mo kami niloko? Oh my God! You're just 16! Ma, I'm sorry. Aniya tinangkang hawakan ng kamay ng ina, ngunit pumiksi ito. Ngayon lang na-realize ni Angela ang malaking iskandalong idudulot ng pagdadalang tao niya sa kanilang pamilya. Maliban na lang kung ipapakasal siya ng mga magulang kay Danny. Isang bagay na hindi niya dapat asahan dahil malabong mangyari yon. Who did this to you? Sinong walang hiyang lalaking gumawa nito sa'yo? Tanong ng kanyang ina nang muling bumaling sa kanya. Nandidilat ang mga mata nitong tigmak sa luha. Ang pait at galit ay malinaw na mababakas doon. Iling ang tanggi niya naging tugon. Hindi niya maaaring idawit ang pangalan ni Danny dahil ayaw niyang bawiin ng kanyang ama ang scholarship na ipinagkaloob nito sa lalaki. Maraming pangarap si Danny para sa sarili nito at para sa kanilang dalawa. Hindi niya gustong makita itong isang talunan. Why don't you answer me, Angel? Sinong lalaking dapat managot sa ipinagbubuntis mo, ha? Sagutin mo ko! Mama, I'm sorry. I'm sorry. Ang tanging nasabi ni Angela. Kahit anong mangyari ay hindi niya aaminin ang totoo.
Isang maring sampalang ginawa dito sa kanya. Hinawakan siya ng kanyang ina sa magkabilang balikat at inuga. Ngunit kahit ano pa mang gawin nito ay hindi siya aamin. Hindi niya ipapahamak ang ama ng kanyang magiging anak. Kung ayaw mo aminin kung sino ama ng dinadala mo, pues sa ayaw at sa gusto mo ipapatanggal kong laman yan. Pagkasabi nun itinuro nitong kanyang tiyan. You are not going to have a baby right now, Angel. Hindi ako makakapayag na sirain ng batang yan ang pangarap namin sa'yo ng papa mo. Hindi ako makakapayag na magkaroon ng isang anak na disgrasyada. Ano na lang sasabihin sa akin ng mga kaibigan ko? Pagtatawanan nila ako. Sana naisip mo yun bago ka gumawa ng kalokohan. Yun lang ba lagi mahalaga sa inyo, Mama? Naghihinanakit na tanong ni Angela. Paano naman ang kaligayahan ko? Buhay ko ito, kaya wala kayong karapatang ipalaglag ang baby ko. No, I'm going to keep my baby, Mama. Bulalas niya hindi makapaniwala sa sinabi nito. Hindi ako papayag sa gusto niyong mangyari. Never. Hintakot na isiniksik niyang katawan sa gilid ng sasakyan. Ang tingin ni Angela sa ina na mga sandaling iyon isang banta ng kaligtasan niya at ng sanggol na pumipintig sa kanyang sinapupunan. At sa palagay mo kayo anong gagawin sa'yo ng papa mo kapag nalamang buntis ka? Oras na malaman niyang ayaw mo sabihin kung sinong ama ng batang yan, tinitiyak ko sa'yong masasaktan ka. Mahal kong ama ng batang ito, Mama. Kaya please, unawain niyo naman ako. Pagmamakaawa niya. Anong alam mo sa pagmamahal? Napakabata mo pa para malaman kung ano talagang gusto mo sa buhay. Alam ko kung anong gusto ko, Mama. I want to keep my baby. Hindi ko ito papalaglag kahit patayin niyo pa ako. Talagang malilintikan ka at ang lalaking kasama mong gumawa ng kalokohan yan. Oras na malaman ng papa mo ito. Ma, please. I am so disappointed with you, Angel. I'm really disappointed. Umiiling na pagtatapos ng kanyang ina sa usapan. Nang kumalma sa ibinulalas na emosyon ay binuhay na nito ang makina ng kotse at minaniobra palabas ng paradahan ng klinika. Sa buong biyahe walang ginawa si Angela kung hindi umiyak na umiyak. Hanggang wala ng luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Hindi kailangang malaman ng papa mo ang iyong kalagayan, Angel. Hindi ngayon. Salat sa emosyong sabit sa kanya ng ina nang marating nila ang villa. At higit sa lahat, hindi dapat malaman ng lola solidad mo na buntis ka. Nagkakaintindihan ba tayo? Walang masabing tumango na lamang siya, tanda na pagsang-ayon. Pagbaba ni Angela ng sasakyan ay nakita pa niyang nasa garden si Danny at nagtatabas ng mga dahon ng halaman. Nagsalubong ang mga kilay nito nang magtama ang kanilang mga paningin. Siguro dahil nakita nitong mugto ang kanyang mga mata. Pumasok ka na muna sa kwarto mo, Angela. Anang kanyang ina nang lumapit at hawakan siya sa braso. Agad niyang binawi ang tingin kay Danny. Nagkunwang hindi ito nakita upang hindi yan lumika ng hinala sa isip ng ina. Hindi ka lalabas ng kwarto mo hanggat hindi ko sinasabi. Naintindihan mo? Anito nang igiya siya papasok sa dalawang palapag na villa. Muli isang tango ang kanyang naging tugon. Makalipas ang 1 linggo. Saan tayo pupunta, Mama? Nagtatakan tanong ni Angela ng araw na yung sabihin nitong magbihis at meron silang pupuntahan. Lumuwas sa Maynila ang papa niya, kasama ang kanyang lola Soledad, at sila lamang mag-inang naiwan doon kasama ng 3 kawaksi. Biyernes pa lamang ngunit hindi siya pumasok sa eskwela dahil masama ang kanyang pakiramdam. May pupuntahan tayong birthday party. Gusto ko makilala ka ng pamangkin ni Tita Gemma mo. Sagot nitong tukoy ang isa sa mga amiga. Huwag na lang kaya ako sumama, Mama. Masama ang pakiramdam ko. Sinubukan niyang tumanggi. Hindi pwede. Anito sa matigas na tono. Naipangako kung darating ka kaya bumangon ka na dyan. Sa madaling sabi sumama si Angela sa ina sa kabila ng masama niyang pakiramdam. Mula nang malaman ito ang kanyang kalagayan ay hindi na siya nagkaroon ng lakas ng loob na sumuway sa kagustuhan nito. Natatakot siyang tuluyan itong magalit at ituloy ang balak na ipalaglag ang batang dinadala niya. May kalahating oras na silang bumabiyahe nang mapansin niyang iba ang daang tinatahak ng kotse. Sa pagkakatanda niya ay malapit lang sa bayan ang bahay ni Gemma. May dadaanan pa tayong kaibigan ko. Anang kanyang ina na marahil ay nabasa ang nasa isip niya nung sulyapan siya matapos magpabagal sa isang intersection. Kumana ng kanyang ina nang maging maluwag sa daloy ng mga sasakyan ng kalsada. Kulang 5 minutong lumipas ay pumasok ang kotse sa isang maluwag na bakuran. Halos hindi makita mula sa kalsada
ang isang bungalow dahil sa kapal ng mga puno at halaman sa paligid nun. Isang may edad na babae ang naghihintay sa kanila sa terasa. Lumapit ito nang bumaba sila ng sasakyan. Nakita ni Angela na pukulin siya ng babae ng isang makahulugang tingin. Ayawan kung bakit bigla siyang kinabahan nang mapagmasdan ang mga mata nito. May kung ano sa katauhan nito na naghatid ng takot sa kanyang kaibuturan. Tumuli na muna kaya't makapagpalamig, sabi ng babae na sinang-ayon na naman ng kanyang ina. Nang hindi siya kumilos sa kinatatayuan ay nilingon siya ng kanyang ina't sinenyasang lumapit. Saka pala siya sumunod sa mga ito. Nagkakamalay na siya. Tila nasa malayang may-ari ng tinig na narinig ni Angela. Nagmulat siya ng mga mata at nagtaka nang malamang nakahiga siya sa pang-isahang kama. Napipinturahan ng puti ang dingding at kisame ng kwartong kinaroroonan niya. Parang isang klinika o ospital. Kasabay ng pagsasal ng kaba sa kanyang dibdib ay ang pagbaha sa isip niya ng realisasyon. Ang pagkahilo niya ilang sandali matapos inumin ang juice na inabot sa kanila ng babae at ang pakaramdam na parang may bumuhat sa kanya hanggang sa tuluyan siyang mawala ng malay. Lord, no! Hilam sa luhang pinakaramdaman ni Angela ang kanyang katawan kung may nagbago at ang hinala niya na kumpirma ng makapang sa ilalim ng kumot ay wala siyang pang ibabang saplot sa katawan. Gulat na napatingin siya sa kinauupuan ng ina. Nang mga sandaling iyon ay nalalabo na sa mga luha ang kanyang paningin kaya hindi niya nakita ng malinaw ang emosyong nakabaka sa mukha nito. No, bakit mo ginawa sa akin to, Mama? Bakit? Bakit? Sigaw ni Angela na matiyak na wala nang pumipintig na buhay sa sinapupunan niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang pagkamuhi sa tunay na kahulugan nun. Paglabas pa lang ni Angela sa arrival area ng Ninoy Aquino International Airport ay agad niyang nakita ang driver na si Mang Dado. Nakatayo ito sa likod ng iron fence at nag-aabang kasama ng karamihan. Nadagdagan ng edad ang anyo ng tapat na driver ng kanyang lola Soledad. Pumuti ng buhok nito, subalit sa distansyang pumapagitan sa kanila ay agad niya itong nakilala. Kabaligtaran sa kung siya ang hahanapin nito, tsak na nakatayo na siya sa harap nito hindi pa siya makikilala. Ang pagiging isang sikat na modelo. Para sa Ralph Lauren, Armani, Versace at Tiffany to name a few ay naging daan sa kanya para maging isang celebrity. At dahil doon ay kinailangan ni Angela ang isang malaking shades at blonde na buhok bilang disguise upang huwag makilala. Sa kung ilang taon na nakikita sa mga print ads at TV commercials ang kanyang mukha ay hindi malayong pagkaguluhan siya ng mga reporter. At yun ang huling bagay na nais niyang maranasan sa pag-uwing iyon. After all, hindi siya nagbalik sa Pilipinas para sa isang shooting ng commercial o fashion show. Naroon siya hindi upang magtrabaho, kundi upang magbigay ng huling respeto sa nabayapang ama. Mang Dado, tawag ni Angela sa pangalan na marahil ay 50 anyos ng matanda. Tama siyang hindi nga siya makikilala nito sa ayos niya kahit na tumayo pa siya sa tabi nito. Tila nagulat pa ito nang lingunin siya. Nasaan yung pagtataka? Nang alisin niya ang suit na shades ay naibulalas nito ang kanyang pangalan. Angela! Larawan ito ng kasiyahan nang kunin ang hila-hila niyang maliit na maleta. Naku, hindi kita nakilala, Ining. Kaninang tinitingnan kita sa malayo hindi ko inakalang ikaw yan. Kamusta na po kayo, Mang Dado? Natatawang tanong ni Angela at umaagapay dito patungo sa kinapaparadahan ng sasakyan. Heto, marami ng uban, sagot nito sa masiglang tono. Ikaw naman ay dalagang-dalaga na kagaganda ng mga kuha mo sa magazine. Idol ka nga ng isang apo ko, si Letlit. Tsak na matutuwa yun kapag nakita ka. Ganun ho ba? Oo, kaya lang, biglang naging malungkot ang tono nito. Nakakalungkot isiping hindi ka na makikita ng papa mo. Hindi mo na siya inabutang buhay. Isang tipid ng ngiti ang naging katugunan ni Angela sa sinabi ni Mang Dado. Naputol ang kanilang pag-uusap nang marating nila ang kinakaparadahan ng isang modelong Nissan Patrol. Puting-puti iyon at tinted ang mga bintana. Hindi niya alam na bumili ang pamilya ng isang bagong sasakyan. Binuksan ito para sa kanyang pinto sa tapat ng backseat bago nilagay sa likod ng kanyang maleta. Palabas ng sasakyan sa binisidad ng paliparan nang muli niyang kausapin si Mang Dado.
Saan ho ililibing ang papa? Sa Manila Memorial Park sa Dasmariñas, Cavite. Huling gabi na ng lamay ang aabutan mo. Ang alam ko ay nakaschedule na bukas ng umaga ang libing. Wala sa sariling tumango si Angela sa sinabi nito. Binaling niya sa labas ng bintana ang tingin sa mga establishmentong nadaraanan nila. Bagaman natanggap niya ang abiso mula sa kanyang lola Soledad, sa unang araw pa lang ng pagkamatay ng kanyang ama ay hindi agad siya nakauwi. Kinailangan pa niyang tapusin ang fashion show niya sa New York bago siya pinayagang umuwi ng modelong agency. Ang pag-uwi lang niya ngayon ay nagpapahulugan ng pagkansela ni Angela sa kanyang modeling stint sa Milan. Kung hindi lang sa pagkamatay ng kanyang ama ay wala pa siyang balak na umuwi sa Pilipinas sa malapit na hinaharap. Dinadahilan lang niya ang kanyang trabaho, ngunit ang totoo, napakaraming masasakit na alaala ang ayaw na niyang balikan doon. Nang mag-init ang sulok ng mga mata niya ay muling sinuot ni Angela ang shades. Kinontrol niyang kanyang emosyon. Iwinaksi sa kanyang isipan ang mga sentimiento. Ayaw na niyang umiyak, sawang-sawa na siya sa pag-iyak. Inihingalay niya ang pagal na katawan sa sandalan ng upuan at nagpikit na mga mata. Marahil nang makita ni Mang Dado sa rearview mirror ang ginawa niya ay napagtanto nitong ayaw na muna niyang makipag-usap. Tumahimik na rin to. Papasok na sa Laguna ang Nissan Patrol na mag-angat ng likod sa upuan si Angela. Naaliw siyang pagmasdan ng naging pagbabago ng lugar sa nakalipas na 7 taon. Ilan sa mga dating palayan ay kinatitirikan na ngayon ng mga komersyal na establishmento. Habang papalapit ng papalapit ang sasakyan sa paanan ng bundok, ay lalo lamang nadaragdagan ng kaba sa dibdib ni Angela. Alam niya kung anong dapat asahan pagdating sa villa, ngunit isang bagay pang gumugulo sa kanyang isipan. Si Danny. Naramdaman niya ang pagnanais na makibalita kay Mang Dado tungkol sa buhay ni Danny ngunit pigilan niya ang sarili. Ayaw niya malaman ni Numan na interesado siya sa binata. Masyadong nasaktan ang kanyang pride. Para aminin maging sa sarili, nasa nakalipas na mga taon ay hindi pa rin niya ito nagawang kalimutan. Kung saan ay voluntaryo manggagaling kay Mang Dado ang balita tungkol sa lalaki. Ngunit walang nalalaman na matanda sa namagitan sa kanila ni Danny para isipin itong dapat niyang mabalitaan ang nangyayari sa buhay ng huli. Isang buntong hiningang pinakawala ni Angela upang maski papano ay magluwag ang kanyang dibdib. Ayaw na niyang dagdagan ang sama ng loob sa pagkamatay ng ama kaya sinantabi na muna niyang mga alaalang may kaugnayan kay Danny. Ilang sandali pa'y tinalunton ng sasakyan ng makipot na kalsadang patungo sa villa na kinumberte sa isang hot spring resort 3 taon na nakakaraan. Sa bungad nun nabasa pa niya sa karatolang pahayag ng 100 metro na lang at mararating ng Villa Soledad. Inihanda ni Angela ang sarili sa daratnan nang mahayo ng kanyang paningin ang bakal na arkong kinadidikitan ng mga katagang Villa Soledad. Kapansin-pansin ang malapit sa gate ay nakasabit ang itim na telang kinasusulatan ng pangalan ng puneraryang binayaran para sa serbisyo. Nang tuluyang makalapit ang sasakyan sa gate at makapasok sa bakuran, naramdaman niyang mainit na likidong kumuwala mula sa kanyang mga mata. Inakala niyang naubos ng kanyang luha nang unang araw na malamang pumanaw na ang kanyang ama, ngunit nagkamali siya. Sandali niyang hinubad ang salamin at pinunasan ng panyo ang mga luha sa mga mata. Unang bumaba si Mang Dado, binuksan itong pinto sa tapat niya. "Okay ka lang ba, Ineng?" Tanong nito nang mapansing marahil ang pag-aatubili niya. "Sa tennis court nakaburo lang papa mo. Sasamahan na kita doon." "I'm okay, Mang Dado. Huwag niyo kong alalahanin," sabi ni Angela, ngunit ang totoo hindi siya okay. Nang bumaba siya ng sasakyan ay ramdam niya ang panginginig ng kanyang kalamnan. Ang mga tuhod niya'y tila handang bumigay anumang segundo. Tinignan siya ng matanda na halatang hindi kumbinsido, ngunit nang sabihin niyang ipanhik na lang nito ang maleta, sa kanyang kwarto'y agad namang tumalima. Nang iwan na siya ni Mang Dadoy, saka pa lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob. Binaybay niyang pathway na maghahatid sa kanya sa kinaroroonan ng mga labi ng ama. Nakita ni Angela ang mga taong nakaupo sa monoblock chairs na nakahilera sa loob ng covered tennis court. Sa dulo nun, nandoon ang kabaong na kinahihimlayan ng kanyang ama na napapalibutan ng napakaraming mga bulaklak. Sa isang mahabang upuang kahoy sa unahan, nakaupo ang kanyang inang si Melan at ang kanyang lola Soledad. Hindi niya may pagkakamali sa ibang dalawa kahit saang anggulo tingnan. Nang pumasok siya parang iisang taong napalingon sa kanyang lahat.
Narinig ni Angela ang mga anasan. Nabakas niya sa mukha ng mga itong kuryosidad. Ang ibang nakakilala sa kanyang ngumitit na ipaghangan tumititig sa kanya. Nasa kalagitnaan na siya ng tennis court nang lumingon ng kanyang ina. Marahil ay upang tingnan kung sinong dahilan ng pagkakaingay ng mga tao. Nang makita siya ay lumarawan sa anyo nitong tuwa at pananabik. Nagad ding nahalinhan ng lungkot. May sinabi ito sa kanyang lola Soledad na otomatikong lumingon sa direksyon niya. Ilang hakbang na lamang ang layo nila sa dalawa nang tumayo ng matanda't bukas palad siyang sinalubong. Angela, iha! Magkahalong lungkot at saya ang malinaw niyang nahimigan sa tinig nito. Lola Soledad! Nagyakap sila ng mahigpit, hindi nito napigilan ang managhoy. Yun ang naging hudyat upang bumigay ang kanyang damdamin. Matapos ang pagsikil ni Angela sa katotohanan ay nanaig pa rin yun sa kanyang sistema. Naramdaman niya ang sakit, ang kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang ama na naig sa kanyang emosyon. Tahimik siyang napahagulhol sa balikat ng abuela. Wala ng papa mo, Angela, hindi mo na siya inabutan. Anito sa pahikbihikbing pagsasalita. Hindi mo lang kayo nagkausap ng papa mo. Anang mama niya na hindi niya namalayang lumapit sa kanila, hinawakan siya nito sa balikat. Kumala si Lola Soledad mula sa pagkakayakap sa kanya upang marahil ibigyan sila ng kanyang mama na pagkakataong mayakap ang isa't isa. Niyakap nga siya ng ina, mahigpit. Subalit hindi niya nagawang gantihan iyon. Nanatiling mga braso niya sa kanyang tagiliran. Pakiramdam ni Angela ng mga sandaling iyon ay yakap-yakap siya ng isang estranghero. Bakas niyang pagkapahiya sa mukha ng kanyang ina nang kumala sa pagkakayakap sa kanya. Kung napansin niyo ni Lola Soledad ay pinagwalang bahala na lamang nito. Walang imik na giniya siya nito papalapit sa kabaong. Tahimik naman sumunod sa kanilang kanyang ina. Nandito na ang iyong anak, Ricardo. Sabi ng kanyang Lola Soledad nang tumungay sa kabaong. Huminga ng malalim si Angela bago nakuhang masdan ng mga labi ng ama. Ngayon nakita na ng dalawang mata niyang katotohanan ay saka pa lamang dumating sa kanyang realisasyon. Tumulong mga luha mula sa kanyang mga mata, ngunit hindi yun nauwi sa hagulhol. Nakatayo lang siya doon, tahimik na lumuluha, habang nakatunghay sa mga labi ng kanyang ama. Naging mabuti itong asawa't ama, kaibigan, mentor, marami rin na natulungan ito sa moral at pinansyal na aspeto. Mahal ito ng bayan, katunayan ng 3 beses itong pagkapanalo bilang mayor ng Calamba, Laguna. At bagaman malaki ang tsansa nitong manalo sa mas mataas na posisyon sa gobyerno, hindi na ito tumakbo pa sa politika nang matapos ang termino sa pagiging alkalde. Natatandaan pa ni Angela ang sinabi noon ng papa niya na hindi nito kailangang maging gobernador o kongresista para makapaglingkod sa mga kababayan. Ayon dito, ang kailangan lamang ay ang pagmamalasakit sa kapwa at ang pagkukusang tumulong. Isa si Danny sa mga pinalad na mapagkalooban ng scholarship ni binigay ng kanyang ama sa mga karapat-dapat na out-of-school youth at hindi binigo ni Danny ang kanyang ama. Ang huling balita niya isa na itong magaling na abogado. You've been a good man, Papa. Siguro hindi ko nasabi sa'yo pero ipinagmamalaki kong ikaw ang aking naging ama. Naramdaman ni Angela ang napipintong paghulagpos ng kontrol niya sa kanyang emosyon. Ilang beses siyang napalunok at huminga ng malalim. Hindi niya gustong ipakita sa inang sakit at panghihinayang na nararamdaman. Gusto niyang isipin itong hindi siya naapektuhan sa pagkawala ng kanyang ama. Gusto niyang sa pamamagitan nun ay madama nito ang sakit na daladala niya sa nakalipas na 7 taon. Gusto ko na munang magpahinga, Lola. Sabi niya nang maya-maya ay balingan ang abuela. I need some rest. May jet lag pa ako. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Voluntary ng kanyang mama. Agad niya yung tinutulan. I can find my way around, thank you. Aniya sa tonong animo, nakipag-usap sa isang stranghero. Pagkatapos ay muli niyang binalingan si Lola Soledad. Sa dati pa rin ba ang kwarto ko, Lola? Oo naman, iha. Wala kaming ginalaw sa mga gamit mo doon mula nang umalis ka. Kung ano yung iniwan mo, ganun pa rin na nadaratnan mo. Salamat, Lola Soledad, sabi ni Angela at hinagkan ito sa noo. Bago tuluyang tumalikod ay sinulyapan niya pa muna ang ina. Walang lugar ang awa sa puot na nananahan sa kanyang dibdib sa loob na nakalipas na mga taon. Hindi niya batid kung kailan malalagay ang salitang pagpapatawad sa kanyang bokabularyo. Alam niyang darating ang panahon na mapapatawad din niya ito. Ngunit kung kailan iyon ay hindi niya alam.